Kaya sabi nila encrypted, imposible daw mabasa yun. Yung mga naglabasa nung kung ano-anong social media posting, sinabi na may mga nagpapatotoo na ang binoto nila yung straight Duterte. Pero doon sa encrypted, kung encrypted man ang gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted, bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Senado, kinakailangan po natin ng sapat na bilang sa Senado upang malabanan ang mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang kinakailangan nating intindihin at kinakailangan nating maunawaan at kinakailangan nating pagtulong-tulungan. Uulitin ko, ang ating bansa ay nakatapat sa maling direksyon. At pag mali ang direksyon na ating tinatahak, huwag po kayong umasa na tayo ay makakarating sa tamang destinasyon at makukuha natin ang ating common aspiration as a people. Kaya may pagkakataon pa po na itama natin yung maling direksyon na yan. Gamitin po natin ilang araw na lamang po mula ngayon. 21 days, 3 weeks to go ay maghahalalan na po. Ang kamay po ng ang kapalaran po ng lahat ng mga kandidatong katulad ko, kami po yung mga aplikante bilang senador ninyo ay nasa kamay ninyo. Sana ho'y gamitin ninyo ng tama ang inyong kapangyarihan. Marami pong usap-usapan, lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants na nangangamba na baka raw hindi mabilang yung kanilang boto o yung iba na may bumoto nung kanilang binerify yung kanilang boto kung ano-anong pangalan ng nabas. Ang sagot naman ng COMELEC, encrypted daw po yun at hindi talaga mababasa. Paano hindi mababasa? Nabasa nga yung pangalan ng ibang kandidato. Kaya dapat talaga may transparency and accountability itong COMELEC. Kaya sabi nila encrypted, imposible daw mabasa yun. Yung mga naglabasa nung kung ano-anong social media posting, sinabi na may mga nagpapatotoo na ang binoto nila yung straight Duterte. Pero doon sa encrypted, kung encrypted man ang gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted, bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Yan ang dapat ninyong sagutin. Hindi yung sasabihin lang ninyo na ito'y encrypted. Walang sustansya yung inyong paliwanag. At dapat lamang muna ipaliwanag ninyo sapagkat alam ho ninyo, karapatan po nating napakahalaga, yung right of suffrage. Dito po lamang pantay-pantay ang mayaman ang mahirap, ang tapat at ang magnanakaw, ang korap at ang diretsyo sa gobyerno. Kaya dapat hindi paglaruan. Huwag din nating hayaan na magpatuloy yung pagsasalaula sa ating mga karapatan, sa ating saligang batas, kagaya ng ginawa ho nila sa GAA, yung General Appropriations Law, na ang naging basihan po ay yung Bicameral Conference Committee report na panay blanco. Hindi po natin titigilan yun. Ngayon, bukas po dapat ang resumption ng aking pagkapangangampanya. Subalit yun nga ho, hindi natutulog itong mga puwersa ng kadiliman at patuloy ang kanilang black propaganda sa inyong lingkod. Kaya minarapat kong sagutin ito habang tayo may sapat na oras sapagkat last stretch na po ng campaign and talagang mahigpit po yung schedule. Subalit, kunin ko na rin ang pagkakataon nito. Paulit-ulit, pasalamatan ho kayo. Huwag tayong magpapabudol muli. Huwag na ho kayong pumayag. Yung mga black propaganda, harapin natin, labanan natin. Harapin natin, labanan natin. Ito mga ito nagtatago sa likod ng mga creations nila. Walang muka, walang pangalan. At nagtatago sa black propaganda. Alam mo ninyo, ang taong nagtatrabaho sa dilim, puwersa po ng kadiliman yan. Puwersa ng kadiliman yan. Kanya wag ho tayong papatakot, wag tayong papadaig, wag tayong papatalo. Ang issue ngayong May 12, 2025 ay corruption. Yan ang issue, corruption, kagutuman, kriminalidad, paglaganap ng droga, kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho at yung underemployment. Siyempre nandyan din yung ating mistulang alipin ng mga banyagang interes o banyagang puwersa. Huwag ninyong kalilimutan. Ngayong Holy Week, sana'y isinama ninyo sa inyong panalangin
ang kaligtasan at kalusugan at ang pagpapauwi sa lalong madaling panahon kay Tatay Digong. Imaginein po ninyo, ang dami nagsasabi hindi raw isinuko yung ating soberanya. Ano hindi mo isinuko? Isinuko mo nga, hinayaan mo nga manghimaso yung banyagang puwersa, yung ICC. Ay, ibang araw sana natin tatalakayin ito. Pero nandyan na rin yung paglagana po ng EDCA. Yung mga US military bases, kahit ano pong pagtatanggi nila, US military bases po. Yan eh. Bakit? Merong sundalo, merong facilities, may armas. Anong tawag mo dyan? Disneyland. Kaya yung mga nagsasabi na hindi US military base ang EDCA, sige anong tawag nyo dyan? Bahay ng puwersa ng Amerikano. Yung bahay po nila, punong-puno ng gamit pandigma. Di wag nating tawagin na ito'y US military base or US military bases. Tawagin na lang natin tahanan ng mga sundalong Amerikano na punong-puno ng gamit pandigma. At pati yung kanilang mga communication. Wag mo natin titigilan ito. Kaya naman yung black propaganda, laban po sa inyong lingkod, ngayong Black Saturday, sabi ko nga may nagsabi din sa akin, ako'y pinaalalahanan na mag-iingat dahil titindi pa raw yan, mas magiging malupit, mas magiging vicious. Alam ho ninyo, basta't wala kang ginawang kabaluktutan at kahit ano pang black propaganda, matagal na po nilang ginawa sa akin yan, hindi ho ba? Pagkatapos pa lamang nung halalan nung May 2022, ako ho'y binuhusan na ng drum-drum na black propaganda. Hindi po ako sadyang sumagot. Sapagkat sabi ko, bakit ko sasagutin? Hindi naman totoo lahat ng kanila ikinikwento laban sa akin. At ako ho kasi yung tao na naniniwala na yung mga paninira, hindi po tatagal yun. Maaring sa simula, mayanig ka ng kaunti pag nagpayanig ka, pero when you stand still, kayang-kaya kong labanan yan. At yun na nga, ang aking ginawang tugon, hindi po ako nagpa-interview sadya. Subalit, tahimik kong ginawa yung aking libro. By the way, available pa po yan, yung Kingmaker, the hard copy, available pa po sa lahat ng fully booked branches nationwide na makapaglunsad ng isang national campaign. Sinabi ko po sa kanila ito sa sambayan ng Pilipino. Ang tanging meron lamang po ako ay kayo, ang inyong tiwala, at hindi naman din po talaga nagkamali yung aking paniniwalang yan sapagkat look at where we are now in this stage of the campaign, wala po tayong gamit. Ang dami yung nagpapanik, nagsasabi wala kang tarpaulin dito, wala kang makitang materialis dito. Sabi ko, huwag kayo magpapanik. Meron tayo kakaunti at yan ay kung sino-sino pa ang